Sa pagpapatuloy naman ng Oplan Double Barrel Reloaded ng pulisya, patuloy na humahaba po ang listahan ng mga napapatay na sangkot umano sa iligal na droga. Nagbabala naman ang isang mambabatas na posibleng mapanagot si Pangulong Duterte sa mga umano'y kaso ng extrajudicial killing sa bansa. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Sa tanggapan ng Ombudsman, inihain ng mga kaanak na mag-amang napatay sa isang anti-drug operation sa Bagong Baryo, Caloocan noong September 2016 ang reklamong murder at administratibo laban sa 8 pulis ng Northern Police District at 3 iba pa. Pangunahing inirereklamo si Police Superintendent Ali Jose Duterte na pinuno ng District Special Operations Unit ng NPD. Nagkataon lang na isang Duterte ang nag-lead ng operations. Ang importanteng punto ay siya di umano ang nag-lead ng operations. Base sa ulat ng pulisya na kanilang nakuha, may naganap na engkwentro sa pagitan ng mga operatiba at mag-ama na tinukoy ng mga pulis na sina Luisito at Gabriel Bonifacio. Pero ayon sa may bahay ng biktima, Luis ang pangalan ng asawa niya at hindi Luisito. Iginiit din niyang hindi nanlaban ang kanyang mag-ama. Nakataas ang kamay niya. Sabi niya, sir, magbibihis lang po ako. Yung palabas na po ako, narinig na lang po namin niya may nagputukan na po. Harapin namin yung kaso. Normal naman yun sa nagtatrabahong pulis eh. Kahit ako, nakasuhan din ako. Ang dami ko rin kaso. Sa Danau City sa Cebu naman, 3 hinihinalang drug pusher ang napatay sa buy-bus operation ng pulisya. Ayon sa mga pulis, bigla raw naglabas ng KG-9 submachine gun ang mga suspect nang makatunog na pulis ang kanilang mga nakatransaksyon. Patay sa engkwentro ang di umano'y leader ng grupo na si Julius Gasita, si Dexter Giango at isang nagngangalang Edwin. Na-recover mula sa mga suspect ang isang .45 caliber, .357 at mga sachet ng shabu na mahigit 300,000 pesos ang halaga. Natukoy ang supplier ng mga suspect na isang drug personality na nakakulong na sa Lapu-Lapu City Jail. Makikipag-ugnayan na raw sa Lapu-Lapu City Jail ang PNP kaugnay nito. Mula nang ibalik ng PNP ang Project Double Barrel noong March 6, 23 na ang napatay sa gitna ng operasyon kontra droga. Mahigit 800 naman ang naaresto. Mahigit 12,000 na ang mga bahay na nabisita sa Oplan Tokhang habang lagpas 1,000 naman ang mga sumuko. Dahil sa nakakaalarmang bilang ng mga nasawi sa kampanya kontra droga, nagbabala ang ilang kongresista na posibleng mapanagot si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga umano'y extrajudicial killing sa bansa. If it is found out that the local investigation, prosecution, and trial are mere facades, are not done in good faith, then by the principle of complementarity, the ICC can take over. Ayon naman kay Akbayan Representative Tom Villarin, kausap na raw nila si United Nations Special Rapporteur Agnes Callamard para sa pagbisita nito sa bansa. As of now, may talks with her sa Europe about yung pwede niyang visit dito. So we're just laying pa the details. But definitely, she really wants to visit the Philippines. Sa pagharap ni PNP Chief Ronald De La Rosa sa mga kongresista para ipaliwanag ang double barrel reloaded, tiniyak niyang mababawasan ang pagiging madugo ng kampanya dahil itutuon nila sa rehabilitasyon ng programa. Ipinagtanggol din niya si Pangulong Duterte sa puna ng ilang Senate Committee na kinokontrol umano ng Pangulo maging ang pinakamaliit na aspeto ng PNP. While the President is a hands-on leader, he is not a micromanager, Your Honor. As far as I'm concerned, Your Honor, sometimes nauna pa siyang nakakaalam kaysa akin. Wala pang bagong pahayag ang Malacanang tungkol dito. Pero nauna nang sinabi ng Pangulo na handa siyang harapin ang anumang kaso kaugnay ng kampanya kontra droga. Yung hindi lumaban sa gobyerno, hindi amin yun. Yung namatay during encounters, of course, I answer for them. I hold myself legally responsible. Huwag ninyong idemanda yung polis pati sundalo kasi pinotos ko lang yan sa kanila. Tina Panganiban Perez, GMA News.